Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, and for today's video ay isi-share ko naman paano ako magplansya ng buhok pag ako ay nagre-reband. Ito yung buhok ng ating model ngayon, bali regular client din natin. Request din ito ng ating mga lodi dyan na subscriber, so ginawa natin ng video. At bago pala tayo magsimula, shoutout muna kay Sir Dave Hair Guru, tsaka kay Charlie's Vlog Barber Salon, at kay Lodi Sam Triple Star Barbershop. Subscribe nyo din po sila. So yung pagpaplansya is very basic lang ito, lalo na sa mga marurunong na. Pero pagbibigyan natin yung ating subscriber. Sa pagpaplansya guys, dapat sakto rin yung section nyo. Kung makapal yung buhok ng inyong client, nipisan nyo lang yung section nyo. At kung manipis naman yung buhok, pwede nyong kapalan konti. Basta i-estimate nyo lang na mapaplansya nyo ng maayos ang buhok. Sa temperature naman o sa init ng pagplansya, pag virgin hair, bali finifold ko na yung heat ng plansya, nasa 220 degrees Celsius. Pagdating naman sa may mga colored hair o di kaya sa mga damaged hair, mas okay na babaan nyo lang yung temperature nyo. Kadalasan ginagamit ko is 180 degrees Celsius lang, para hindi gaano mag-dry yung buhok. Basta tatandaan nyo lang pag kayo ay nagpaplansya ng buhok, kailangan i-analyze nyo rin yung hair kung kaya niya yung init ng inyong pagplansya. Kasi once na napasobran nyo rin ng pagplansya, kahit maganda yung babad nyo ng number 1, masisira din ito. Sa mga nagtatanong naman kung paano paplansyahin pag may rebanded hair na, ang focus nyong paplansyahin is yung regrowth lang o yung bagong tubo. Tapos yung the rest na reband na, papadaanan nyo na lang siya ng plansya. Kagaya ng pagplansya ko sa ating model, bali sinisigurado ko lang yung bagong tubo. Tapos yung dulo, kasi yun yung rebanded hair, bali pinapadaanan ko na lang siya. Sa mga nagtatanong naman kung ilang hagod ba ng plansya yung dapat, ang masasabi ko is, kung makita mo yung buhok na pagplansya mo is makintab na siya at mabilis siyang naunat, ibig sabihin okay na yan. Kahit ilang beses mo lang siyang padaanan ng plansya. At dyan mo rin makikita pag makintab siya na okay yung pagbabad mo ng number 1 o yung rebanding A-cream. Sa paghagod naman ng plansya, puro palabas lang, huwag yung pabalik-balik, kasi yun yung tendency minsan na yung sa bandang roots is nababali yung hair strand. Lalong-lalo na sa bandang itaas, yung paghagod dapat pataas din. Makikita nyo mamaya, kasi yun yung kadalasang problema na nakikita ko. Kadalasan kasi may ibang client na nagpapagawa dito is may mga putol-putol sa tuktok. So kung mali yung paghagod mo ng plansya, lalong-lalo na sa taas, may tendency talaga na mabali yung hair strand. Yung parang may matigas siya after ng inyong ribbon sa tuktok. Yung tendency nun, habang tumatagal is napuputol yung strands kasi nababali siya. Bali, sinishare ko lang dito yung way ko ng pagplansya pag ako ay nagre-reband, kasi may subscriber tayo na nag-request. Yung iba, maaaring ganito rin yung style nila. Tapos yung iba naman, maaaring may sarili din silang technique na mas mabilis sa pagplansya ng buhok. So ganito lang yung gagawin nyo pag may hair regrowth na siya. Ang sisiguraduhin nyo munang plansyahin is yung bagong tubo. Tapos pag okay na, tsaka nyo naman paplansyahin yung rebanded hair na o yung sa dulo. Yun yung kadalasang nangyayari sa iba, na parang tumitigas at nagdadry yung dulo kasi napapasobra ng pagplansya o di kaya napasobra rin ang babad ng number 1. Kaya mas maganda na alam mo mag-analyze ng hair, lalong-lalo na pag ikaw ay nag-a-apply ng gamot at pati na rin sa pagpaplansya ng buhok. Kailangan alam mo yung reaction ng buhok para kung may mali, maaagapan mo kaagad. So yun lang yung tatandaan nyo pag kayo ay magpaplansya ng buhok, lalong-lalo na pag beginners pa lang. So ito na yung sinasabi ko sa inyo mga lodi. Sa taas naman, pag nagplansya kayo, dapat yung hagod nyo, lalong-lalo na malapit sa roots,
is pataas lang para maiwasan na mabali yung hair strand ng buhok. Sa mga bago sa aking channel, disclaimer lang po ulit, hindi po ako professional na nagtuturo, bali sinishare ko lang yung way ng pag-aayos ko ng buhok. Kung may isi-share man kayo o isa-suggest, i-comment nyo lang dyan sa baba para ma-replyan ko kayo. Don't forget to like, share, and subscribe na rin po kung nagustuhan nyo yung video na to. Tapos huwag kalimutan ipindutin yung bell button dyan para once na nag-upload tayo ng bagong video is ma-notify kayo kaagad. Medyo matagal-tagal rin yung upload natin kasi medyo busy lang tayo. Buti nakasingit tayo ng video natin ngayon kaya pagtiyagaan nyo na lang muna yung video natin. Sana kahit papano nakatulong itong video natin, lalong-lalo na sa mga beginners at sa mga nag-request nito. At sana nagustuhan nyo yung simpleng video natin. At kung hindi nyo pa pala napapanood yung mga iba ko pang video, bisitahin nyo lang yung video section ng aking channel. May mga tutorial po tayo doon kung paano mag-color ng buhok, paano kulayan yung may mga puting buhok. Meron din po tayong ribbon tutorial doon, ribbon with color, at marami pa pong iba. Sana po mapanood nyo rin. So yun lang mga Lodi, sana mapanood nyo ito hanggang dulo. Pahabol lang pala mga Lodi kasi marami din nagtatanong nito kung ano daw yung gamit kong pang plancha ng buhok. Bali yung brand po ng plancha na ginagamit ko is Maestro po yung pangalan. Bali 2014 pa ito nabili tapos hanggang ngayon is okay pa rin siya. Maganda pa rin siya gamitin pang reband. So ito na yung final result ng ating ginawa. Bali, reband tapos Brazilian yung ginawa natin. So that's it for today's video guys. Marami pong salamat ulit. Ingat po tayo lagi and God bless.